Kasi maski nung pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga nasunugan, hingi ng tulong, makakatulong. Malaki o mano ang nakukuhang revenue o kita ng Pilipinas mula sa buwis ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa isang press conference sa Tacloban City kahapon, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaki ang naitulong nito sa gobyerno. Noong 2021, pinirmahan ni former President Duterte ang Republic Act 11590 para patawan ng mas malaking tax ang POGO at ma-regulate ang illegal gambling operations sa bansa. Ang buwis na nakokolekta mula sa POGO ay inilaan sa Universal Healthcare Act, health facilities at budget para sa programa ng National Economic and Development Authority o NEDA. Batay sa ulat ng Department of Finance, 8.8 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa POGO noong 2022. Mas mataas kumpara sa 3.91 billion pesos tax earning noong 2021. Ayon pa sa dating Pangulo, legal ang POGO sa bansa at nagiging kurap lamang dahil sa pangihimasok o pagkikialam ng mga pulis at politiko. Ako, POGO, basta alagaan lang, legal talaga yan. It's intended to be legal and proper. Pagka pumasok na dyan, nandyan na yung corruption, police, pati politiko, sira talaga ang tumada. Pagka pumasok na, tapos nandyan na yung mga politiko, pati mga polis, wala. Kanya-kanyang spirit na yan. Nilinaw naman ni Duterte ang larawang magkasama sila ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kanyang bahay. Ayon kay Duterte, nagsagawa umano noon ng lakbay-aral si Go kasama ang ilang mayor at councilors. So I do not deny that she was there because nandun sa picture eh. So what about? Hindi naman ako nagpunta ng Pampanga. Hindi ko alam yung POGO. I do not even know what that is all about. Samantala, wala na umanong balak tumakbo pa ang dating Pangulo. Ayon sa kanya, matanda na siya para rito at ipinauubayan na lang niya sa Diyos ang kanyang kapalaran. Nawala ang kainday. Jamming kanya ng gusto. Wala naman pagbalabag yung mga tanong. Tandaan na. Kana mo'y matubak na to o mukonsulta ta sa Ginoo. Layo kay na. It's too distant really to give a reckoning what will happen in between year 28. Anything goes na, di ba? Di ka tanong kaya. Diyos ray, diba? Sinabi rin ng dating Pangulo na wala umanong jurisdiksyon ang International Criminal Court sa ating bansa kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Wala rin umano itong alam sa pag-resign ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng DepEd. Inihayag rin ni Duterte na tukoy umano niya ang kinaroroonan ni religious leader Apollo Kibuloy. Pero tumanggi na itong sabihin kung saang lugar siya nagtatago. Ayaw man eh, Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong sexual, child abuses at trafficking. Ilang beses na itong hinanap ng mga otoridad sa kanyang mga properties sa Davao pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli. Bilang administrator ng mga properties ng Kingdom of Jesus Christ at kaibigan ni Kibuloy, wala itong comment sa paglusob ng mga armadong pulis sa mga properties ng KOJC. Pero sinabi nitong pro-police at pro-military siya bilang dating commander-in-chief ng bansa. Naunawaan din umano nito ang kalagayan ng mga pulis na sumusunod lamang sa order ng mga nakatataas sa kanila. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.